Kalapatids, meron akong ginagawa regarding do sa breeding. Kasi yung ibang mga breeder ko o yung na-out nakuha ni paring Aljon kasi wala na sa akin. May ginagawa kong way para maulit ko yung same bloodline ng nilaro niya sa Laguna. Clone breeding. Oh, clone breed. Tignan nyo mga kalapatids, ako, bago ko lang narinig to, yung clone, breeding. Ano yun? Paano diskarte nun, sir? Dahil nasa akin yung family ng lahi, meron akong mga naiwang kapatid. Full sibling nung tatay, full sibling nung nanay, sila yung pinagpaparis ko. Oh, ayos. Kumbaga parang try ko na lang na i-repeat saka i-reserve yung bloodline. Then susubukan pa din. Ano yun, sir? Yung magiging anak na yun nila, pang breeding o pang karera? Kasi kung halimbawa mag-aanak yun, dahil same parents, dam and sire, nag-perform naman yung anak nun, hoping yung magiging pinsa nila is mag-perform din. Oh, ayos. Ay, sir, ano palang madalas na gamitin mo, manalo sa'yo dito? Yung crossbreed o inbreed? Kasi yung sa akin, kung babalikan natin yung question mo kanina, yung magulang ng 19th overall sa Alegre is line breed. Kumbaga, both Sam and Dyer as sire saka yung dam niya may pasok ng isang bloodline. So, mas nagkikisay sa'yo dito, sir, yung line breeding. Siguro, pero meron din naman ako yung mga bloodline, yung mga naka-battle cross ko. Sinusubukan ko pa rin. Kumbaga, hindi ka lang nagpapawala, sir, ng line breeding. Natapat lang. Natapat lang na sila yung nag-perform ng maayos. Kaya ang ginawa ko is repeat lang. Yun. Repeat. Kung ano yung nag-perform na bloodline, yun lang din naman yung uulitin ko. Then, regarding dun sa mga old breeder, saka dun sa bago, nag-acquire din ako ng mga bagong bloodline para infuse dun sa mga gamit ko. Sir, pag magdadagdag kayo ng bagong puwersa, anong gusto niyo, sir? Yung winner o inbreed na nung winner? Kasi kung isipin, regarding dun sa selection, mas gusto ko na yung inbreed. Pero regarding dun sa pagpili ko, syempre kung mag-acquire tayo, medyo kailangan din ng medyo malaking pera. Oo, magastos yun, sir. Pasalamat tayo, nandiyan yung tropa. Nandiyan yung mga kaibigan natin. Simulat sa Paul, tinutulungan tayo. Si Sir Yuan, yung kumpare ko, simulat sa Paul, nandiyan yan. Si Skydance Loop, si Mario Apo. Tapos, yung mga kabrad ko, regarding ng mga nag-iibon din, sina Marvin Mejia, sina Jonathan Cambao, si Richard Caparas, nakaalalay naman regarding doon sa hobby natin. Kung ano yung may tutulong nilang advice, kung ano yung may ibibigay sa amin, grab lang natin. Kung talagang mahal mo yung pag-iibon, talagang alagaan mo siya ng buong puso. Sobrang gastos ng maintenance kasi hindi naman tayo mayaman. Pero dahil naging parte na ng buhay ko ang pag-iibon, kaya talagang pinagsusumikapan din natin na maibigay natin yung kailangan nila. Yun, maraming salamat, sir. Ito, babalik tayo mga kalapatids sa kanyang breeding station dun sa baba. Samahan nyo kami mga kalapatids. Let's go. Bali, ito yung dam ng first overall sa BBC Rizal, OB2, lap winner ng Kalbayog, Allbird 1, Allbird 2, FR3. Ito mga kalapatids. Oh. Bulag siya, Yung isang mata lang. yung isang mata. Ano, sir, natusok sa kulungan? Nilaro ko to ng South, umuwi, may nakatusok doon sa mata. Oh, baka tumukod, sir, no? Ano. Para siyang wire eh. Wire. Kaya siya na bulag. Pero dahil kinip ko siya gawa ng build, medyo type ko yung katawan nito. Simula, sir, nung nabulag siya, nung isang mata, hindi mo na nilaro. Hindi ko na nilaro, kinip ko na siya. Bali, ito rin yung nanay nung first season sa Alegre na rank 151. Pero live siya hanggang 3 laps bago magkalbayog. Hindi lang pinalad, sir, nung Kalbayog. Oo. Medyo smash nung first season ng Alegre.
talagang walang nag-daybird noong mga time na yon. Siguro hindi para sa atin. Pero mga kalapatids, napaganda yung mga inanak nito kahit siya umuwing bulag. Kumbaga, pinaano niya sa'yo, sir, no? Pina-realize nung ibon sa'yo na dyan mo ako gamitin, Oo. dyan mo ako gamitin sa breeding. Pero tsahin din to ng ng mga sire nung sa Alegre, tapos doon sa Ulpa, tapos sa Susog lola rin to ng ng Fort Locker ng MacArthur ngayong taon Oh, na ayos, 15 National MacArthur Race. Ay, sir, ano palang baseline nan? Bali ito, Turbo Emil. Turbo Emil. Saan ba, sir, galing yung Turbo Emil na yun? Dalawa kasi yung kapit kong Emil, yun yung kay Abet Howe. Pero yung turbo talaga, na-acquired ko to kay Roel Manansala. Dun po talaga Oo. nagmula. Na-acquired ko way back 2010. Pero yung nagamit ko na lang, yung pinaka nanay nito. Kasi yung pinaka original na turbo namatay na. Okay. Bali, ito yung nanay nila. Ito, mga kalapatids. Eto, So, yan. pinakang nanay na. Oo. Yan. Marami na naiproduce yan, sir, no? Kapatid din siya ng way back 2012 5th overall champion sa RRPC dito sa Rizal. Ay, yung parang, yun ba pinakaunang club dito, sir, sa Rizal? Hindi, meron pang naunang club bago mag-RRPC. Pero dahil RRPC yung unang lumapit sa amin, kaya doon kami nakalaro. Okay. Then, kaduktong rin to ng mga winner. So, duktong-duktong mga kalapatids, kung mapapansin mo, kung mapapansin niyo yung mga ibon niya. Tapos yung isang kabaak nila doon sa three-way cross ko, yung Tensil, ang nilabas ng three-way cross ko, yun yung mga magulang nung sa Alegre, sa Tacloban. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin naman. Ayos. Ay, nasan pala, sir, yung kapares nan? Eto sir, labas natin. Ito, mga kalapatids, kukunin naman yung kapares na nag-first overall. Bali, ito yung sire ng first overall champion sa BBC Rizal nitong last South sa Allbird 2. Ibon to ni paring Cloyd Abanyo. Ito, mga kalapatids. Ano, sir, bigay sa inyo, Hiram? Nagko-breeding kami noon, way back mga 2024. Nabisita ako sa kanya, nakapitan ko yung ibon. Kala ko hen. Sabi ko, pre, mukhang babagay to doon sa mga kakon na sa amin. Then, ito rin yung sire ng season 1. Nilaro namin sa Alegre. Yung hindi kami pinalad sa last lap. Ito, mga kalapatids. Anong baseline na to, sir? Alam ko, Yuri Boy. Anong bloodline nun, sir? Yung Yuri Boy na yun? Si paring Floyd Abanyo na lang yung nakakaalam ng history ng bloodline. Yan, malalaman natin yan, mga kalapatids, pag loop visit natin kay Sir Cloyd. Abangan nyo yan. Tapos, sir, ikaw pumili nung ipapares dyan. Parang sila na eh. Kasi nung time na ginamit ko to, expected ko nga hen, sinamahan ko siya ng, siguro, nakatatlong kaka ko, sabi ko, ayaw pumares. Kasi nung time na breeding, meron akong 18 cage. Ito lang yung cage niya lang yung di umiitlog. Yung 17 cage, mayroon ng pisa. Lumilipad na nga yung iba eh. Tapos may mga itlog. Itong bukod tangi na hindi siya umiitlog. Kaya nireklamo nyo na, sir, kay Sir Cloyd na ba't ayaw pumares. Kaya binatsagan ko to na sabi ko, Prelot, yung ibon mo mukhang bakla yata. Kaya binagsagan ko to na LGBT. Kaya yung kombinasyon ng first overall, dahil bulag, PWD, saka LGBT. Yun yung lumabas. Ang tindi nun, mga kalapatids. Tapos, sir, paano mo natuklasan na hen pala siya? Naglandi. Masyado siya naging aggressive nung may kalapit na siya mga hen. Ano siya, sir, sinama mo na sa mga hen section? Noong time na may stock ako na nagamit ko sa breeding, sinama ko na siya sa mga hen. Nagulat ako na naging aggressive siya. Kaya tinesting ko siyang i-breed.
natapat nga yon, mali kami. Hak pala siya. At ayos mga kalapatid. So, ganyan na naman kasi itsura mga kalapatid. So, mapagkakamalan nyo talagang hen. Kahit ako, nawawumali kanina. Akala ko din hen eh.